Hi, ako nga po pala si Roberto P. Gascon Jr. At nandito po ngayon upang ituro sa inyo ang natutunan ko ng first semester, ang two-way switch. Pero bago, bibigyan ko kayo ng konting kaalaman tungkol sa mga bagay na aming ginagamit sa aming paaralan. Ang una ay itong alligator clips. Ito pong alligator clips ay ginagamit namin upang i-connect ang mga circuitry. Ito na rin pong ginagamit namin na bilang isang wire. Sumunod ay ang ferric chloride. Isa po itong chemical na tumutunaw sa lahat ng copper. Masama po ito para sa mga tao. Pag ininom po ito, siguradong ubos pati organ system nyo. At meron din po ako dito supply, power supply. Kaya po siya tinawag na power supply. Siya po yung nagsusupply ng kuryente dun sa ating circuit. Ito ay 9 volts battery. Ginagamit namin ito sa tester upang mapagana ang 10K volts dahil hindi po siya kaya ng simpleng AA o AAA battery. Ang LED. Ang LED ay ginagamit namin sa pagdurugtong ng mga wirings. Gamit din ang soldering iron namin. Ang soldering iron ay gumagana dahil sa kuryente at umiinit ang dulo nito at siyang tumutunaw sa LED upang ito ay dumikit sa wires. Ang breadboard. Ginagamit namin ang breadboard upang i-test ang aming gagawing circuit. Dito namin malalaman kung meron bang mali, defective o nag-short na circuit. Dito namin tinitesting kung tama na ba at sigurado na ba kami sa aming gagawin. Meron din po kami dito ang tester at test probe. Ang test probe ay may black and red. Sumisimbolize po sa positive and negative. Ang red po ay positive at ang black ay negative. Ang tester po ay sumusukat ng ohms o resistance, yung AC o alternating current, and DC, yung direct current sa voltage. At meron din po kaming soldering pump. Ang soldering pump ay ginagamit dun sa mga LED na masyadong makapal na gustong bawasan para mas gumanda yung circuitry. Meron po kami ditong side cutter. Ginagamit po namin side cutter para sa pagtatanggal ng balat ng para makita po yung wires. At ang tawag doon ay splices and joints. Ito pong wire ay ginagamit namin doon sa aming circuitry para idugtong ang mga components at ito ay mapagana ng madalian. Meron naman po kaming buzzer. Ito po yung kauna namin ginamit dahil dito po namin malalaman yung kung tumatamba. Pag tumunog siya, ibig sabihin tama yung aming circuitry. Meron din po kami 6 volt bulbs. Meron kami potensyo. Isa itong switch na walang sukat. Tansyahan lang po siya. Kaya minsan tinatawag po namin din itong tansyameter. Yun po. At meron po kami LED o light emitting diode. Isa siyang diode na nagsasabing kung isang bagay ay ayos na. Meron po ako dito resistor. Masusukat po ang resistance ng resistor base sa kanyang color code at sa multi-tester pag ginamitan nyo po siya. Meron po ako ditong tatlong kinds ng switch. Ang first po ang relay. Ito pong kinds of switch na hindi ginagamitan ng on-off. Kusa na po siya, depende sa daloy ng kuryente sa kanya. Meron po itong 5 paa. Meron po siya, nasa gitna po nun, yung tinatawag na common relay. Ang left at side, yun na po yung kinakabit sa supply. At meron po ditong, sa taas nun, ay yung normally closed and normally open. Pag ang normally open, ibig sabihin, walang dumadali. Pag normally closed, yun po yung may dumadali. Ibig sabihin, kabaliktaran po siya nung ibig sabihin ng switch. Yun na po. At susunod naman po yung schematic diagram na ituturo namin maya-maya. Ibabalik naman po ako. At ngayon naman po, katulad ng sabi ko kanina bago mag-break, ay ipapakita ko ang schematic diagrams ng aking natutunan ng first semester na two-way switch. Gumawa po ako ng diagram. Isang diagram na gumamit ng dalawang switch na kung tawagin ay SPDT o single pole double throw. Gumamit din po ako ng load na bulb. Kasi para mas madali po makita yung reaction mamaya doon sa actual demo. At ang supply po natin ay 6 volts dahil yung bulb po ay 6 volts ang normal na kailangan. Ang maliit pong guhit sa
supply ay tinatawag na negative at yung mahaba ay positive. Don't forget that kasi yan po ang laging itsura nun. Ang SPDT ay meron tatlong paa. Yung middle or yung common, yung taas at ang baba. Ito pong nakikita nyo po na black na yan na mahaba, ayan po yung wires. Kaya po yung arrow na kababa at sa kababa, ibig sabihin yan po ay on. Pag yung isa naman po ay nasa taas, ito siya ay nasa baba, yun po ay hindi iilaw dahil po hindi po nakakonect yung isa doon sa may isa pa, kaya putol po siya. Kaya po, kung iangat yung isa at iangat yung isa, ibig sabihin po, on na yun. Madali po nating masasabi yun sa pangkaraniwang bahay na mayroong dalawang switch nasa isang ilaw. Kunyari, sa loob at sa labas. Kapag pinuksan natin yung nasa labas, iilaw po siya. Patayin naman po natin. At buksan natin yung nasa loob. Pag bukas natin sa loob, iilaw pa rin po siya. Yun po ang main use ng two-way switch. Mamaya po sa actual demo, makikita na po natin ang sinasabi kong two-way switching. Magbabalik po kami after. Hello po. Magbabalik na naman po tayo sa ating discussion. Ito na po yung pinakalas. Ang actual demo ng ating two-way switch. Nung una, pinakita po natin yung mga materials na ginagamit natin sa pangkaraniwan upang kayo ay mabigyan ng paunang kaalaman. Sa pangalawa naman po, gumawa tayo ng schematic diagram upang madali nating may apply ito sa actual demo. Ngayon naman po, ginawa ko na actual demo nang makalipas ang ating break. Ngayon po, sinaksa ko na po siya dun sa aming 220 plug. Ang power supply po ay naka-on na. Tapos, depende na lang po kung iilaw yung load natin sa ating dalawang SPDT switch. Ipapaliwanag ko muna kung anong ginawa ko para hindi po tayo malito, hindi po tayo magkaguluhan. Yung isa pong paa ng aking bulb na 6 volts ang supply ay nakakonect dun sa middle switch ng isang SPDT. At yung isang paa naman po ng ating bulb na load ay nakakonect dun sa negative ng ating power supply. Yung isang paa ng ating ng ating SPDT switch ay nakakonect dun sa ikalawang paa ng ating another SPDT. Tapos yung middle na SPDT switch, yung common, yung nasa gitna, ay nakakonect naman po dun sa positive. Tapos yung isa po, yung natitira, di ba po sabi natin tatlo ang paa ng SPDT. Yung pinakahuli pong paa ay nakakonect ulit dun sa isa pang SPDT switch. Ipapakita ko na po yung sinasabi ko kanina na nasa ordinaryong kabahayan na may dalawang switch sa loob at labas na may isang ilaw na pag pinindot mo yung isa, iilaw po siya. Papatayin po natin para makita natin isa isang switch. Pag binuksan ko naman po yung sa isang switch, iilaw pa rin po siya. Yun po ang main use ng ating two-way switch. Tapos na po ang ating discussion. Sana po ay may natutunan kayong mga bagong kaalaman bukod sa aking dating natutunan na ibinahagi ko po sa inyo. Sana ay magustuhan niyo po ang aking video. Maraming salamat po. Bye-bye.